Another day, another vlog. Bago nga tayo magkape, ay magbanat-banat muna tayo ng buto. Ganito talaga pagka tumatanda na, sumasakit na yung mga kasukasuan pagising mo sa umaga. Pagkagising ko talaga sa umaga, mga mima, binabanat ko talaga ang aking natutulog na katawang lupa. Dahil sa gabi, alam nyo na, yung ating mga litid ay natutulog, kailangan nating buhayin. Ito lang kami ni Nil sa umaga, pagkagising, pag weekend. Wala kaming magawa, kundi siya lang yung katismisan ko. Dito lang sa Pinas, na pagising mo sa umaga, ay lalabas ka ng bahay mo. Tapos makikipagkwentuhan ka o chismisan ka ng maaga, bitbit ang iyong kape sa labas ng iyong bahay. Alam nyo naman dito sa Australia, maninigas na lang yung katawan mo sa kakatayo sa labas ng bahay nyo sa lamig, pero wala ka makitang kapitbahay mo na nagtambay sa labas ng bahay nila. Ito sa aming area, wala man lang akong kapitbahay dito na Pinoy, kahit isa man lang sana, kaya lang wala. Pero okay na rin kahit wala akong kapitbahay na Pinoy, iwas na rin sa chismisan or iwas na rin sa mga, alam nyo na, drama, chismis. Bago pa man mapahaba yung ating kwentuhan, Sabado ngayon, ito nga pala yung araw ng aming linis at shopping din ni Nil, kaya naman hinalughog ko na yung aming cabinet at ang aming mga bedsheet na pinalitan ko. Palit na nga rin ako ng aming bedsheet kasi mahigit 2 linggo na nga rin itong hindi napalitan at medyo nainitan na nga si Neil. Dahil pang winter nga itong aking ginamit, kaya gusto niya yung pang summer na daw ang aking gagamitin. Yung nakakapagod at nakakatagal pag nagpalit ng mga bedsheet kasi 3 patong-patong talaga ang gagawin mo sa kama. Dahil kung hindi, kung isa lang ang gagawin mo ay napakalamig. Dahil ito nga aking gagamitin ay pang winter pa nga sana, kaya lang ayaw ni Neil kasi naiinitan na daw siya. Tapos nga maglaba at magpalit ng mga bedsheet ay nagpunta na nga kami ng shopping para kami mang-grocery ng aming mga pagkain. Kukunti lang naman yung bibilhin ko. Sabi ko sa kanya, konti lang aming bibilhin kasi hindi naman talaga nauubos namin. At ang panahon namin ay napakalamig. Parang bumalik yung winter. Pangalawang winter nga daw ang sabi nila. Marami na naman ako nakikitang mga half price kaya nagdadampot na ako ng paisa-isa ng mga chocolate na biscuit kasi dito lang tayo makakatipid talaga kasi minsan pagkatapos namin kumain, masarap kumain ng mga panghimagas, lalong-lalo na yung mga natikman chocolate. Ko to kahapon kami ni Tanya. So, mas medyo mura siya. Yung isa doon, 250. So, ito, 4 na is 560. Kuha na rin ako ng bottled water kasi ito yung binibigay ko pagka may bisita kami. Yung ibang tao kasi dito hindi sila umiinom sa tap water. Ako umiinom ako ng tap water. Lalo-lalo na rin si Neil umiinom siya. Hindi kami mapili. 30 minutes ata ng aming pag-iikot at ito natapos na rin at nasa counter na kami. Gusto ko mang magtipid sa aming grocery pero hindi ko talagang magawa at dahil nga sa sobrang taas ng mga bilihin dito. Pangayang kasamang mga meat ang aming mga pinamili pero grabe yung mga presyo. 3 o'clock nga ng hapon ay umalis na rin kami ni Neil. Pupunta nga kami sa aming tax agent dahil nga magpa-file kami ng aming tax return. Dito kami pumupunta every year. Ito yung agent ni Neil. So, iniisip ko kung ako ba'y may utang, sana nga lang wala. Pero ito talagang iniisip ko kasi nga dalawa yung aking part-time job. Plano pa man din na pag may nakuha akong tax ay lilipad ka agad to Papinas para pambayad ng utang. Ay nako, pagdating dito, ang sabi sa akin, ang utang ko ay mahigit $3,000. Kaya pagdating ng bahay, lupay-pay ako. Paano ako nagkautang ng 3,700?